kami, may baba po namin ang sarili po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Mga bata, may Sunday school ba? Ah. Good morning. Salamat sa Diyos sa biyaya niya, pero kailangan ko yung tulong ninyo. Kailangan ko yung tulong nyo in a sense na ang Panginoon, di ba alam natin na napakabuti ng Diyos sa atin? At wala siyang ginawa kundi para sa kabutihan natin hanggang ngayon. Nakikita natin yan. Hindi nagkukulang, hindi nagle-late. So, ang iniki kong tulong, dapat siya talagang sambahin, di ba? Sa espiritu at katotohanan. Kalakip nung tunay na pagsamba, yung reverence o yung paggalang. So, yung pong praise and worship, napaka-importante po niyan sa buong worship ng Sunday. Dito po, inihahanda ng Diyos yung puso natin, espiritu natin para mag-connect sa Kanya. So nakuha niyo ako? Ito po yon. Kaya kung may makikita kayo, may mga tao na pag kumakanta sila, iniintindi talaga yung meaning ng kanta, meron yung naiiyak kasi nararamdaman nila yung presence ng banal na espiritu. Kaya importante, hindi lang yung kumakanta ka, kundi ano yung sinasabi ng kanta sa'yo. So with that, kailangan nating ipakita yung tunay na respeto sa Panginoon. Sinasabihan ko yung mga ushers, kapag nag-start ng praise and worship, wala munang movement para hindi rin naistorbo yung katabi mo na gusto niyang magpuri sa Diyos, gusto niyang mag-worship. So bago magsimula, nakakalat ang relo natin, ang purpose niyan, hindi para maalala mo na kainan na, hindi. Para maalala mo o magsisimula na tayo. So ibig sabihin, mag-CR ka na, uminom ka na ng tubig, o anong gusto mong gawin mo. Tapos kayo mga magulang, turuan nyong mag-worship ang bata habang bata sila. Sabi ng Diyos, kung anong tinuro mo sa mga bata, hanggang sa paglaki niyan, hindi niya makakalimutan niya. Kaya tinuturo na, pray na tayo, ginaganon yung kamay, tapos tuturuan mo silang yumuko, tuturuan mo silang mag-say ng amen. So ito yung, alam ko gusto nating lahat na pagpalain tayo ng Diyos, tama? Kaya lang mangyayari lang yon kapag nandito yung glory ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos nandito. Ngayon, kung sa tingin mo, kung tayo hindi natin nirerespeto itong buhay na Diyos, hindi natin nakikita dahil Espiritu siya, sa tingin nyo mamamalagi siya rito? Sa tingin nyo mamamalagi siya rito, lalo na kung parang binabastos na natin siya, hindi nirerespeto. Yun eh. Sinong malulugi? Tayo. Kahit anong gawin natin dito, kapag hindi kumilos ang glory o kaluwalhatian ng Diyos, walang mangyayari na kahit na 30 years ka nang nagwo-worship dito, kapag hindi ka binless ng Diyos, walang transformation. Di ba dapat transformation, bago ka nang nilalang, wala na yung dati. Ang makakagawa lang nun, hindi kaya ng pastor nyo yon. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. So nagsisimula yon, respeto. Na di ba sa tingin mo kung nandiyan ang presidente natin, gaganon-ganon ang tayo, or pupunta ka na hindi ka malang nakabase ng medyo decente man. So ito yon eh. Tinitingnan ng Diyos, kung makikita ng Diyos na nire-respeto natin siya, alam mo, mamamalagi yung glory niya rito. At kahit wala tayong gagawin, pag pumasok ka dito, yung Espiritu ng Diyos, hihipuin ka, may mangyayaring maganda sa iyo. Tama? Ito yun eh. Ang Diyos ang gumagawa, hindi ako. Ito mga ginagawa natin ito bilang pagsunod lang sa Diyos para sa Kanya. Para sa Kanya. So inaasahan ko na next week, itaas natin yung level ng respeto natin sa Diyos. You come on time, and then bago magsimula, gawin mo na yung gusto mong gawin. And then kapag nakita mo na yon, hindi na kailangan sasabihin ka. Yung anak mo, hindi mo na kailangan sabihin pa, o dito ka, magsisimula na tayo. Yung ganon. At believe me, kapag nakita ng Diyos yung ganong klaseng respeto sa Kanya, kasunod kasi nun takot.
Hindi yung takot na nakakatakot siya, hindi. Yung takot na iiwanan tayo ng Diyos. Pag iniwanan tayo ng Diyos, kahit yung pagkain natin yan, sa tingin nyo masusustain natin yan, siguro, pansamantala, masusustain natin. But eventually, kapag wala ang Diyos yun, mawawala yung kahit ito. Wala ka ng pambayad ng kuryente. Imagine mo, wala tayong aircon. Siyempre, wala kang putol ng kuryente. Pupunta pa kaya dito? Ito yun eh. Nagsimula lang yon sa maliit na walang respeto sa Diyos. So, pagtulong-tulungan natin. Yung mga bata, kapag ano na, siyempre bata, malikot talaga yan, kaya kailangan natin talaga silang medyo gabayan, kasi bata nga, kaya ganon. So, salamat sa Diyos sa pagkakataon na makita natin ang kabutihan niya. Malapit na tayo, nasa finish line na tayo almost ng Luke chapter 20 no tayo actually today. And then last week, nakita natin yung regalo kay Kristo ng mga mananampalataya. Ano yung katanggap-tanggap na pwede nating irigalo sa Diyos. Di ba? Sabi niya, mas mabuting ikaw yung nagbibigay kaysa parati ka na ikaw tumatanggap. So parang balanse ba? Balanse ba? And then napag-aralan natin yung pagantay. Alam mo yung pagantay na excited ka. Yung parang nagantay ka sa airport kasi ang daming pasalubong nung sinasalubong mo. Yung ganung klaseng puso, excited ka na darating na si Kristo. And then yung pusong dalisay, pinipilit mong maging banal. Lumalayo ka sa kasalanan, inihiwalay mo ang sarili mo doon sa makasalanan at pagpapahagi ng kaligtasan, ginagawa natin yan every Sunday. Kahit kayo naman, kapag nag-invite kayo, maririnig niya rito yung mensahe ng kaligtasan. At siyempre, tuloy-tuloy, walang kondisyon na kahit na, halimbawa, wala tayong pagkain, ang question doon, pupunta ka pa ba? Paano kung may nakita ka doon, mas masarap ang pagkain, lilipat ka ba? Okay lang doon, kung lumalago ka doon, walang problema. Pero tinitingnan ng Diyos yung tuloy-tuloy, ito yung katapatan, yung faithfulness. Faithfulness. Okay lang na magsimba ka ng iba-ibang church as long as na tinuturo si Jesus. Pero meron kang isang local church na belong ka sa family na yon para maalagaan ka rin ng pastor, para meron ka rin mga kaibigan na mga Christian. So ito yung mga regalo na katanggap-tanggap kay Jesus. Hindi yung mga tangible o hindi yung mga bagay na bibili mo sa pera, hindi yung abuloy, hindi yung offering, hindi yan. Ang kailangan talaga ng Diyos, spiritual. Ikaw actually ito nanggagaling yan sa puso mo. At magagawa mo lang yan kung ikaw ay anak na ng Diyos. Ibig sabihin, isinuko mo na yung buhay mo sa Kanya. So ngayong umaga, tingnan natin yung kaligtasan mula sa Diyos. Malapit na tayo dun sa pagpapako ni Jesus na sa makikita natin, chapter 22 na tayo, susundan natin yon sa verse 1 hanggang 6. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin? Malapit nang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinawag na Iscariote, nakabilang sa 12. Kaya't nagipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang may pagkakanulo si Jesus. Natuwas sila at pumayag na bayaran si Judas ng salapi. Nakipagkasundo siya at mula nooy, humanap na siya ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Amen. Ama, salamat po sa salita mo po na iniwan mo po sa amin at salamat po nasa bansa po kami na hindi po ipinagbabawal ang ganitong worship, pagtitipon, hindi rin po pinagbabawal yung Bible. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, ikaw po yung mangusap sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, bawat sa isa po sa amin, sa Espiritu po namin. Mga salitang katotohanan, mga salitang may kapangyarihan, nagbabago po ng buhay, mga salitang nagbibigay ng kaligtasan, mga salitang nagpapagaling po ng karamdaman, at mga salitang nagbibigay po ng pag-asa. Samahan mo po kami, ikaw po yung mangusap sa bawat isa po sa amin. At ako po, O Diyos, ay itago mo po sa iyong likuran. Ikaw po yung magbigay sa akin ng kaalaman na yung gusto mo lamang po ang masabi ko po. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So, sabi niya last time, yung last verse ng pinag-aralan natin sa chapter 21, di ba? Sabayan niyo ako, 37.
Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gagawin na may umaalis siya at nagpapalipas ng magdamag sa bundok ng mga olibo. So, nung mga unong, this is the Passion Week ang tawag, di ba? Passion Week. Bago mamatay si Jesus, and then ilibing, and the third day mabuhay sa muli. Dito sinaselebrate natin sa Pilipinas, ito yung Holy Week. Passion Week, it's a Holy Week, di ba? Ito yung sinaselebrate natin. And then dito, hindi na umuwi si Jesus kila Lazaro kasi malapit na yung pagpapatay sa kanya. At dudugtong natin, then ito yung last verse ng 21, and then 22, chapter 22, ito na yung pag-aaralan natin. Mga taong kumakalabang kay Jesus, di ba? Yung mga ipokritong pinuno ng Israel, sino mga ito? Mga Pariseo, mga Saduceo, mga teachers of the law, mga scribes, di ba? Mga professional ito, mga abogado to, pero makita mo na suwaili sila sa Diyos at masama ang kanilang ugali. And then si Pilato, during that time, siya yung Roman governor. So siya pa rin impluensya sa panahon nila. And then of course si Judas, kilala nating lahat. And then of course si Satanas. Ito yung mga kumakalaban, lalo na sa topic na pag-aaralan natin ngayon. Sa John 8:44, sabi nga niya, ang diablo ang inyong ama. Si Jesus mismo ang nagsalita. Kasi kung wala ka sa Diyos, nandito ka sa diablo. Kaya kung nandito ka sa diablo, ginagaya mo yung mission niya. Anong mission ng diablo? Siya dumating para manira, magnakaw at pumatay. Ngayon, kung nasa Diyos ka, ang mission ng Diyos ang ginagawa mo. Ang ginagawa ng mission ng Diyos, sabi ng Diyos, dumating ako hindi para pahirapan ka, kundi bigyan ka ng isang buhay na ganap. So nandun lahat, maraming promises niya, thousands and thousands, at gagawin niya. Pero dito sabi niya, itong mga kumakalabang kay Jesus, palibasa, sabi ni Jesus, ang diablo ang inyong ama. So ikaw, alam mo yon, pipili ka lang sa dalawa. Hindi pwedeng gitna, hindi pwedeng gilid taas. Dalawa lang. Kung wala ka sa Diyos, of course, nasa diablo ka. Pag wala ka sa diablo, nandun ka sa Diyos, dalawa lang yon. Hindi ka pwedeng gumitna, hindi pwede itong balimbing. Hindi pwede yung ganon, hindi yung namamangka sa dalawang. Mabuti nga bangkay kung barko pa, di ba? Pwede ka magbarko ng dalawang ilog, di ba? So ito yon. Sabi niya, layunin ng Diyos, alam na natin. Anong pinaka-major layunin ng Diyos? Bakit siya dumating sa lupa? Bakit pinadala ng Diyos ang bugtong niyang anak? Anong dahilan niya? Parang maligtas lang tayo. Kasi ang Diyos, Espiritu siya. Hindi niya kailangan magkatawang tao. Kaya lang, ang prophecy from the beginning, sabi niya, there should be shedding of blood. Ang kasalanan natin, hindi pwedeng bayaran ng anuman maliban sa dugo. Yung dugo, simbolo ng buhay. Kaya sabi niya, dapat may tutulong dugo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Espiritu sila, wala silang dugo. Kung kailangan isilang si Jesus sa pamamagitan ng virgin na babae para magkaroon siya ng dugo, para siya ang ihahandog pambayad kasalanan na walang kapintasan. Kasi walang tao sa atin ang walang kapintasan. Kaya kahit gusto mong bayaran ang kasalanan mo o gusto kong bayaran ang kasalanan nyo, hindi ako qualified kasi meron akong kapintasan. Hindi ako perpekto. At si Jesus lang, nagkatawang tao siya pero hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Nandun pa rin yung pagka-Diyos niya. So 30 AD, alam na natin na 30 years old si Jesus. Di ba? 30 years old si Jesus. Ito yung panahon na 3 taon mahigit, ito na yung nagmi-ministry siya. Nung bata siya, wala kasama niya magulang niya, walang naisulat doon. Ang huling nakita natin last time, nung 12 years old siya, dinala siya sa temple. Di ba? Katuruan doon sa mga, kapag yung anak mo, hanggang 12 years old to, pwede mong sagutin ang kasalanan niya. Pero once na dumating ka ng 13, mananagot ka na sa Diyos. So, hindi ka na pwedeng sagutin ng magulang mo. So, doon pinakita kay Jesus, last na pumunta siya ng temple na nasulat sa Bible when he was 12 years old. Kasi tinuturo doon, turuan mo yung anak mo. Kasi pagdating ng 13 yan, they should be responsible na sa Panginoon. Sila yung mananagot doon sa kasalanan nila. Kaya tinuturuan natin yung mga bata na alam na ng bata yung mali, alam na niya yung tama eh. Kaya lang kailangan pa rin niya ng i-boost mo yon kasi naguguluhan siya, nandito siya sa mundo na puro kasalanan. So John 10:18, sabayan niyo ako.
Wala makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at meron akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Sino nagsasalita? O si Jesus, malinaw, di ba? So ito yung malinaw, sinasabi niya, walang pwedeng kumalaban sa Kanya, walang pwedeng pumatay sa Kanya, kundi niya pahihintulutan. So huwag kayong magpapaniwala na mas malakas ang demonyo. Ang demonyo, kinreate ng Diyos yan. So under sovereignty pa ng Panginoon, kahit ang demonyo. So Jesus, sa kasalan ng Kana, remember, sa kasalan ng Kana, ito yung first na miracle na ginawa ni Jesus. Merong kasalan. So okay lang, meron din social life si Jesus. Nag-attend siya ng kasalan. And then siyempre sa kasalan, parang ordinaryong pagtitipon, di ba? Na sa simula, ang iniinom natin yung masarap na alak. Halimbawa, di ba, sa atin, ako nagiinom ako dati. And then paglasing na, ano na kahit ano na lang. Yung mga bilog-bilog na lang na gano'n, di ba? Yun na lang yung mura. Pero dito, nagtaka sila, bakit ang lumabas na huli, yung pinakamasarap na alak? Bakit? Ito yung nung maubusan ng halak. Remember, ang nanay ni Jesus, si Mary, nilapitan siya. Sabi niya, anak, paano yan? Wala nang alak. Siyempre, parang inano ng, the typical na nanay, di ba, na gustong pakialaman lahat ng lahat ng buhay ng anak, di ba? Parang ganon. Pero hindi alam ni Mary, magsisimula ng mag-ministry si Jesus. Gusto lang sabihin sa nanay niya, Nanay Mary, last na po dapat to. Magmula ngayon, hindi mo na ako anak. Hindi niya mapaliwanag. Ginamit ka lang po para magkaroon ako ng dugo. Kasi mabuting babae ka, virgin ka, pero nabuntis ka, walang kinalaman ng tao para maniwala ang tao na itong pinagbuntis mo ay galing sa Diyos. Hindi because of the intervention ng tao. Walang kinalaman. Pero siyempre, nanay niya, ito pa respeto. Pero yun na yung time na isa-separate na ni Jesus yung sa nanay niya. Kaya remember sa crucifixion, ano ginawa niya sa isang apostles niya, magmula ngayon, ito anak mo, magmula ngayon, yan ang nanay mo. So the same dito. Kasi magsisimula na si Jesus, gagawin niya yung mission niya bilang Diyos. Tapos na yung mission niya o accomplish niya bilang tao. So dito sa kasalan ng Kana, yan ang una, miracle. And then again, bakit gumagawa ng miracle si Jesus? Hindi para maligtas ang tao. Kahit ngayon pwedeng gumawa ng miracle Jesus, anong reason lang? Ito tatandaan nyo, anong reason lang? Para maniwala ka na si Jesus ay Diyos. Even from the beginning, hindi para maligtas, kundi para maniwala ka na si Jesus ay Diyos. Ito yung simula naman talaga. Ito pa rin naman talaga yung kaligtasan. So John 17:30, sabay-sabay natin basahin. Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. So, walang pwedeng, di ba pinagtatakan sa ng batuhin? Of course, lumilihis siya. Pero hindi para mailigtas ang sarili niya. Kasi walang pwedeng pumatay sa kanya hanggat hindi pinapahintulutan ng Diyos. Ito yung tatandaan mo. Ang God is yung sovereign, walang ihigit sa kanya. Kahit ang devil, kinreate ng Diyos yan. Mamaya pag-aaralan natin niya. So kapag hindi dumating yung panahon na yung tinakda ng Diyos, hindi magyayari. Pag sinabi ng Diyos sa'yo, kumalat na po yung cancer cell. So hindi natatagal ang buhay mo. Hindi po ganun ang Diyos na kilala natin. Walang nakakaalam kundi ang Diyos kung kailan ang buhay mo. Remember, nung nasa tiyan tayo, binabantayan tayo ng Diyos. And then, nung isinilang tayo, anong malinaw sinabi niya? Binigyan niya, tinakda niya yung bilang ng iyong buhay. Ang Diyos nag-decide siya pagsilang natin kung ikaw ay aabot ng 120, kung ikaw ay magiging 80, kung ikaw ay magiging 7 lang, o 12 lang, o teenager lang. Ang Diyos ang nagsaset doon. So ang tao, hindi mo paniniwalaan yon na
tinataningan ng buhay mo, nasa kamay ng Diyos ang buhay natin. Nasa Kanya lamang at wala ng iba. And then remember sa Garden of Gethsemane, binasa natin nandito siya. Bakit ito yung paborito niya ng lugar? Kasi ito yung madilim, walang tao, tahimik, at dito siya actually parating nananalangin. At dito, hindi na siya umuwi kila Lazaro, dito na siya pumupunta. Kasi malapit to. Remember yung Jerusalem na pinag-aralan natin? Ito yung Mount of Olives, di ba? And then ito, pag nasa tuktok ka, saka mo lang makikita itong Jerusalem. And then itong pagitan niya, itong slope na ito yung Mount of Olives. Bakit Mount of Olives? Puro puno ng olibo ang nandun. Hanggang ngayon makikita mo yung mga thousands and thousands years old na puno. Bakit buhay pa? Nandun sila at dito pupunta si Jesus. At alam mo, dito rin siya hinuli. Pag-aaral natin sa mga darating na panahon. Pero dito, nandito siya para manalangin, para maiwasan din yung gulo kasi naghanap sila ng paraan para patayin si Jesus. Kasi yung Passover, ayaw nilang patayin si Jesus ng may tao. Bakit? Magkakaroon ng riot tama? Halimbawa ako, pastor nyo, halimbawa may nagmamahal sa akin sa inyo. Sa tingin nyo, merong gustong gagawa ng masama niyan, sa tingin nyo, papayag kayo? Parang ganun So, hindi po pwede. Kaya sabi niya, hindi natin pwedeng galawan ng Jesus na yan kasi maraming naniniwala sa Kanya. So, ang plano nila, dudukutin nila, kukulong nila, then pagkatapos ng Passover, sa kanila papatayin. Wala na yung mga tao Ano yung Passover? Ito yung once a year na piyesta. Ay, sino may piyesta? Doon na lang tayo kakain. Naganda ba kayo? Oo nga, yung taga rito. Sino taga rito na may piyesta? Sino naganda? Okay lang, doon na kami kakain. Pipilan naman kami. So ito yung pinaka-piyesta na once a year na ginagawa sa Jerusalem. Ano yung Passover? Natatandaan nyo nung alipin pa ang mga Israelita sa Babylonia? Sa Babylonia, di ba? And then, bilang parusa sa kanila, 70 years, silang magiging alipin doon. Hinayaan ng Diyos na talunin sila ng mga pagano, masasamang tao. For the purpose lang i-discipline sila ng Diyos. Pero i-restore sila. Yun ang discipline. Didiscipline mo anak mo, ibalik mo naman. Ibalik mo pagkatapos mong i-discipline. Hindi yung diniscipline mo yung anak mo, may anak na yung anak mo, galit ka pa sa kanya. Hindi ganon. Dapat merong purpose of restoration. And yung Passover na to, nung palalayain na ng Panginoon ang mga chosen people niya, di ba? Babalik na sila sa Israel kasi tapos na yung 70 years na pagpaparusa sa kanila. And then, sabi niya, palayain mo yung mga tao ko, di ba? Doon sa nagsimula. And then, nagbigay ng mga salot ang Diyos, pero pinatigas ng Diyos ang puso ng paraon. So, ayaw pa rin silang paalisin. Itong pinakalas na salot na ibibigay ng Diyos kapag hindi mo pinalaya ang aking mga anak, lahat ng panganay ay mamamatay, panganay ng hayop mo, panganay ng bawat tao. Ngayon sabi niya, para kung naniniwala ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos. Sabi niya, bago dumating yung hating gabi, magpatay ka ng isang kambing. Ngayon, kung malaki yung kambing sa'yo, siguro kapitbahay kayo, pagsaluhan ninyo kasi walang pwedeng matira doon. Tapos kakainin mo siyang nakabihis ka. Para pagtapos mo kumain, parang gala ka na, alis ka na, parang ganon. And then, sabi niya, yung dugo nun, ipapahid mo doon sa pinto mo. Kapag walang dugo na pinahid doon, dadaan yung parang espiritu ng kamatayan, papatayin yung panganay doon sa bahay na yon. Pero kapag merong dugo yon, lalampasan niya yon. Ito yung Passover. Na parang tayo, kung naniniwala kay Jesus, dahil sa dugo ni Jesus, binayaran yung kasalanan mo, hindi ka na pupunta ng hell. Sa langit ka pupunta because of the blood of Jesus. Sa atin, parehas din. Kung naniwala kay Jesus na binayaran yung kasalanan mo, hindi ka na paparusahan sa impyerno. Lahat kasi tayo may kasalanan, tama? Lahat tayo, walang isa man sa atin ang umabot doon sa passing grade ng Diyos. So lahat tayo dapat papunta ng
Anong libertad? Papunta ng langit. Yeah, papunta ng langit. Pero kay, oo, kasi hindi na pwede pumunta ng langit kasi may kasalanan nga tayo, di ba? Doon pumasok si Jesus. Doon pumasok si Jesus para, because of the blood of Jesus, hindi na ako paparusahan sa impyerno. Doon na ako sa langit. And then ito yung Passover. So, bilin ng Diyos, taon-taon, pagbalik nyo sa Israel, alalahanin nyo kung paano ko kayo iniligtas sa mahigpit na kamay ng mga Babylonian. Sabi, pinalaya ko kayo. Kaya every year, pupunta sila sa Jerusalem para i-celebrate itong Passover. Ang sabi ng mga historians, at least mga 1.6 million or mga 2 million, sabi naman ng iba. Imagine naman yung ganong karaming tao, wala namang ganong karaming hotel sa Israel. Kahit ngayon, walang ganong karaming hotel. Kaya lang, ang mga tao nung araw, namumuhay sila sa tent. Mga tent. Tapos yung panahon na yun, pinag-aralan natin last time, anong season? Pagkatapos ng winter? Tagsibol? Spring. So, hindi siya mainit, hindi siya malamig. So, kahit nakumpulang kayo sa tent, it's okay. So, nakapalibot doon, mga tent yan, punong-puno ng tent ang Israel dyan to celebrate itong once a year na piyesta nila itong Passover. At dito, nangyari itong senaryo natin. And then, hindi siya namatay dahil sa pako, si Jesus. Hindi siya namatay dahil pinako siya, binugbog siya, o tinusok siya ng sibat, o sinampal siya. Hindi yun ang kinamatay ni Jesus. Ang kinamatay ni Jesus, ibinigay talaga ng Diyos Ama ang kanyang anak si Jesus para bayaran yung kasalanan natin. Hindi siya pwedeng patayin ng kahit kung sino kung hindi pa hintulutan ng Diyos. Ang Diyos ang kumuha ng kanyang buhay dahil siya ang sino nakakalam ng kordero ng Diyos na alis ng kasalanan ng sanlibutan, di ba? So ito si Jesus ang kordero ng Diyos kasi siya yung pambayad ng kasalanan natin. And sinabi ni John the Baptist yan, sabi niya siya yung magbabayad ng kasalanan natin. And again, maraming tayong pinag-aral ng Wednesday, pero ito, Wednesday night na. Wednesday night na. And then Thursday night, magsa-celebrate si Jesus ng Passover doon sa nakikita natin sa mga dining area natin, yung Last Supper. That will be Thursday. Bakit Thursday? Samantalang ang Passover dapat is Friday. Kasi kailangan niya mag-celebrate mag-celebrate ng Passover ng Thursday kasi pagdating ng Friday, siya mismo ang ihahandog. Si Jesus mismo ang ihahandog on Friday at siya yung ipapako, siya yung papatayin on Friday. So Thursday siya, Wednesday night ito, and then Thursday, kinabukasan, magsa-celebrate ang Passover. Kasama lang niya yung mga alagad niya doon sa upper room na tinatawag. And then Thursday, Friday, papatayin siya. Saturday, nakalibing siya. And then Sunday, siya ay nabubuhay na muli. And then plano ng kaligtasan mula sa Diyos, makita natin parang pelikula. Alam mo, pelikula o parang palabas, may mga characters na nandun. Nandun ang Diyos, nandun ang mga pinuno ng simbahan, mga religious leader, and then si Judas, and then ang demonyo. So at least ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga. And then una, ang Diyos. Sabi niya, bago pa nilikha ang mundo, plano na ng Diyos ang ni Jesus. Bago pa nag-create ng mundo, di ba? Bago nag-create ng mundo, di ba nagtatalo-talo ngayon doon sa triune God, yung tatlong Diyos? Isang Diyos, may tatlong persona. Nagtatalo-talo kahit mga born-again Christian. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero pag binasa mo yung Bible, sa simula pa, sinasabi na niya, nandun na silang tatlo. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya lang, Espiritu sila. At hindi sinasabi yung pangalan nila. Pero nandun na sila. Kaya sabi niya, bago pa nilikha ang mundo, alam na ng Diyos na maglalalang siya ng tao, alam na ng Diyos itong taong nilalang niya ay magiging suwail. Alam na rin ng Diyos na magkakasala itong taong to. Alam na rin Diyos na pupunta sa impyerno to, kaya gagawa siya ng paraan na ibibigay yung anak niya. Plano na talaga. Kasi alam na. Alam ng Diyos yung nakaraan, alam ng Diyos itong kasalukuyan, alam ng Diyos ang
hinaharap, yung future, di ba? So, all-knowing ang Panginoon, walang nalilingid sa Kanya. Verse 1, sabi niya, malapit nang ipagdiwang doon ang pista ng tinapay at walang pampaalsa na tinatawag na pista ng Pasko, itong Passover. So, ito na yung tinapay na walang pampaalsa, napapasarap siya pero hindi actually siya masarap kasi manipis siya, hindi siya malambot, matigas siya. Dapat kakainin mo yung mainit pa. Pero dito, bilang respeto mo sa Diyos, kakain ka ng tinapay, tatanggalin mo lahat ng yeast sa bahay mo. At bilang pag-celebrate nito, puro tinapay mo, walang pampalisa o walang yeast. And then sabi niya, pangalawa, ang nandun, of course, ang Diyos ang may plano noon. Pangalawa, yung mga pinuno ng simbahan, mga spiritual leaders. Sabi niya, sa ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-ingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. So nandun ang mga Pariseo, pinag-aral natin, mga Saduseo, mga teachers of the law, nandun ang mga yan na tinatawag ng Diyos. Anong tawag ng Diyos sa kanila? Anong tawag ng Diyos sa mga Pariseo? Hipokrito, na mga peke, na pakitang tao. Kasi alam ng Diyos, hindi niya tinitingnan ang panlabas. Ang tinitingnan niya ay ang puso. Doon wala kang may tatago doon. So sa Saduseo, ang panahon nila, ang leader nila ng mga pari, si Cleopas. And then sa Saduseo, bakit galit si Jesus sa mga Saduseo? Ang mga Saduseo, natatandaan nyo, ito yung mga hindi naniniwala sa angel, hindi sila naniniwala merong muling pagkabuhay, at hindi sila naniniwala sa mga espiritu, kahit nasa banal na espiritu. Kukunti lang sila, at sila yung naglilingkod sa punong pari. This time si Cleopas ang punong pari. Natandaan nyo, nagalit si Jesus sa temple, sa gilid ng temple. Pinagtutumba niya yung mga mesa. Natandaan nyo, bakit siya nagalit doon? Sabi niya, bakit nyo ginawang lungga ng magnanakaw itong bahay na aking ama, na dapat ito ay bahay panalanginan, house of prayer, at pinagtutumba niya. Imagine mo parang dito, alimbawa ganito, nagtuturo si Jesus dito, and then yung mga tao nandiyan sa gilid-gilid, nagninegosyo. Walang masama sa pagninegosyo, di ba? Pero sa kanila, bakit sinabi ni Jesus na lungga na magnanakaw? Yung naninegosyo doon, puro magnanakaw, puro mandaraya. Puro mandaraya. Kasi yung iba nag-travel ng mga siguro 1 week para makarating ng Jerusalem. Siyempre, Passover, kailangan may dala ka ng pambayad ng kasalanan, pambayad parang offer para sa kapayapaan, yung mga gano'n may dala ka. Ang siste, pagdating doon, dapat papasa doon sa pari na acceptable yung offering mo. Hindi ka pwedeng magdala ng isa, di ba? Ang gagawin, magdala ka ng mga maliit na kawan siguro. So imagine mo, nagta-travel ka ng ganyan, 1 linggo, at pagdating mo, ang gagawin ng pari, sabi niya, hindi pwedeng i-offer yan, canceled. Ano gagawin mo? Alangan babalik ka pa doon sa probinsya mo, wala ka ng oras, ilang araw na lang, Passover festival na, dapat on Friday, i-offer mo yon sa Panginoon, di ba? Ang gagawin mo ngayon, ibebenta mo na lang, alam mo, ibalik mo pa doon yon, di ba? Ibebenta mo lang ng mura. Siyempre, kahit sino, kahit pangkarni lang, bibili nila yun kasi mura. At bibili ka ngayon ng panghandog mo sa mga to, sa mga Saduseo, na mga tauhan ng pinunong pari. Kasi ang kita dyan, ang malaking parte, pupunta sa pinaka-high priest. Kaya alam ni Jesus yun, kaya sabi niya, bakit nyo ginawang lungga ng mga magnanakaw itong bahay ng aking ama, na dapat bahay panalanginan nito. Kaya galit na galit si Jesus. And then meron silang temple tax, di ba? Na hindi ka makakapasok ng temple pag hindi ka nagbabayad ng tax. Pero itong malit na baryang ito, hindi siya nagsisirculate, lalo na sa Hudyo, ayaw nilang hawakan yon kasi against ito sa pananampalataya nila. Siyempre parang dito sa atin, pag Presidente Marcos na kanyan, sino yung nakahukit doon? Malamang picture ni Presidente, parang ganon. So ang mga Hudyo, hindi sila may hawak na ganon. So ang gagawin nila, bibili sila o magpapalit sila parang money changer.
papalit nga nito ng pang temple tax. Eh siyempre parang money changer, hindi man masama, papatungan niya para kumita. Kaya lang dito sinasabi ni Jesus, sobrang pang-aabuso talaga ang ginagawa ng mga Sadducee ito. Kaya galit na galit si Jesus sa kanila. Kaya ito yung sabi niya na nandiyan ang mga taong yan, against sila kay Jesus, at hindi lang yung gustong patayin si Jesus. And then sabi niya, natandaan niyo yung byuda na parang ganito, nag-offering, tapos yung mayaman, naglagay siya na, of course, mayaman siya, malaki yung inabot niya, at yung mga bata, sabi niya, sa Sunday school, mga bata, sabi niya, Pastor, ginaganon pa yung pera o hindi pa inuhulog sa basket. Bakit? Alam na natin, maraming kwento si Jesus, di ba? Parang pakitang tao. Parang pinapakita sa lahat, malaki yung offering ko kay God. And then meron isang byuda, sa likod siya nakaupo. And then mag-offering siya, dalawang pinakamalit na parang sentimo lang natin. And then, of course, maraming katuruan doon, pero ang tinuturo natin dito, ang iniyayakap natin, ang gustong sabihin ni Jesus yon dito, yung galit niya sa mga pari, sa mga Saduseo, kasi pinagsasamantalahan itong mga byudang ito. Siyempre, byuda, wala ng asawa, tapos matanda, hindi na pwede magtrabaho, mahirap, di ba? Tapos ang ginagawa ng simbahan, pinapahiram ng pera. Kung may bahay ka. Ngayon, siyempre, byuda ka, hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na malakas. Eventually, hindi mo babayaran ang kukunin nila ang iyong bahay. So itong byudang ito, nandito sa kalsada kasi nawala na siya ng bahay, hindi siya makapagtrabaho. And then malamang sakitin na siya. Anong kinagagalit ni Jesus doon? Yung inulog niya yung dalawang malit na perang yon kasi tinuro ng pari na pwede mong bilhin ang iyong kaligtasan. So nagbakasakali siya na pupunta siya ng langit kapag hinulog niya yung lahat ng kayamanan niya kasi wala na sa ibang pera kundi yun. Nakita niyo tinuturo ni Jesus kung bakit siya nagagalit? Na pinagluloko niyo yung mga tao. Hindi sila pwedeng maligtas sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang kaligtasan. Kaya galit na galit si Jesus. Hindi dahil sa, binigay niya kanyang lahat ng buhay sa kanya, gusto ng Diyos. Hindi. Kaya nagalit si Jesus doon Pinagsasamantalahan ninyo itong mga byuda. Na wala na nga silang malapitan, kaya pinagbili ng Diyos. Ano yung pinagbili ng Diyos sa simbahan parang sa atin? Anong pinagbili ng Diyos? Ano yung tatlong pinagbili ng Diyos? Byuda, ulila, mga may hirap o may kapansanan. Nasabi ng Diyos, kung byuda ka, wala kang anak, responsibility ng simbahan na tulungan siya. Pero kung may anak ka, tuturuan ko yung anak mo na siyang tumulong sa iyo. Pero pag wala kang anak, responsibility. Kasi alam ng Diyos, pinagsasamantala. Siyempre, byuda ka, lalo na kung byuda ka ng commander-in-chief. Di ba? Magkano pension mo? Di ba? Byuda ka ng Navy yung asawa mo, magkano pension mo? Ito yung danger dyan. Kaya sabi niya, galit siya sa mga taong yan. Verse 4, sabayan niyo ako. Kaya nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay ng templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang may pagkanulo si Jesus. Sino ang bantay ng mga templo? The Sadducees, tama? The Sadducees ang bantay dyan kasi malapit na malapit sila sa high priest. Kaya sila yung medyo pwedeng mag-corrupt. And then pangatlo, of course, nandun ang Diyos sa kwento natin, nandun yung sino yung pangalawa? Mga pinuno, mga religious leader, na dapat pinagkatiwala ng Diyos, turuan ng mga tao sa tamang doktrina, pero nangyari mali ang tinuturo nila, at ang pangatlo ay Judas. Si Judas Iscariote. Di ba sa Bible wala silang apelyido? Kaya sinabi niya sa si Boy na anak ni ganito, kasi kasi maraming parehas pangalan para ma-identify. Pero si Judas Iscariote, di ba? So wala naman silang apelyido. Ano yung Keriot na yan? It's a small town sa Israel. Hindi siya popular. Kapag tinignan mo ang kwento ni Judas, walang reference Hindi kilalang magulang niya kung saan siya nanggaling. Maliban dito. Basta't bigla na lang siyang sumulpot, kaya mapapatanong ka, bakit siya napasama sa 12, di ba? Ang daming pagpipilian, napasama siya sa 12. And then isinilang siya 3 BC. 3 before Christ, tama?
So matanda siya ng 3 taon kay Jesus. So natanda niyo, si John the Baptist matanda ng 6 na buwan. Very good. Oh? Natatandaan, 6 na buwan kay Jesus at pinsan niya si Jesus. So tataboy, Jesus Iscariot kasi he's from Keriot, ang lugar niya, para ma-identify lang siya. And then 5, sabi niya, natuwa sila at pumayag na bayaran si Judas ng salapi. Bakit ganon? Ang daming question, bakit siya napasali doon? Wala naman siyang gumawa ka ng character investigation, wala kang makikita. Wala yung mga magulang niya, o ano bang trabaho niya dati, pero hindi lang napasama sa 12. Alam niyo yung role niya kila Jesus? Anong role ni Judas? Siya yung tagahawak ng pera. Tapos wala siyang investigation, pinahawak pa siya ng pera at sinabi ng Bible, malimit siyang dumukot, mangupit doon sa mga pera ng collection na yon, di ba? Kaya yun pa yung pinagkatiwalaan. Alam ba ni Jesus? Alam niya. So, yun ang the same question. Pastor, bakit po siya ang samang tao? Bakit pinagpapala? Nakaranas na kayong ganon? Bakit ako? Pareho ko ng pray. Christian pa ako. Bakit? Mas mayaman siya sa akin. Ito yung hindi natin maintindihan. Bakit ganon? Pero ang maisip na lang, sabi ng Bible, everything works together for good for those who love Jesus. Hindi mo naintindihan, pero para sa kabutihan mo yon, kabutihan natin. At makikita mo yon sa bandang huli. And then magkano ibibigay nyo sa akin, sabi ni Judas, para ituro ko sa inyo kung saan nyo pwedeng hulihin si Jesus ng bakit hating gabi? Kasi nga pwede magkaroon ng riot. Maraming followers si Jesus eh. So parang secretly kukunin nila and then palipasin nila yung piyesta. Pagkatapos ng piyesta, mag-uuwian na yung mga tao, di ba? Yung 2 milyon na yon o 1.6 million kung may man yun, mawawala na sa Israel. So pwede nilang gawin yung masamang balak nila kay Jesus. Kaya lang, dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi nila alam na yung plano ng Diyos, ito pa rin ang mangyayari. Hindi yung plano ng tao. So the same sa atin. Malinaw, di ba? Sabi ng Diyos, ang mga plano ko, my plans are, hindi kakaiba. My plans are different from your plans. My ways are different from your ways. So yung sa Diyos pa rin ang mangyayari. So anong binayad sa kanya? 30 pieces ng silver. Sa panahon natin, magkano halaga niyan? 30 pieces of silver, parang sa Bible, 1 denary. Ang 1 denary, parang isang araw na, isang buwang sweldo mo. Ay, isang araw, 1 denary. So, isang buwang sweldo mo, 30 denary. Ngayon, para makompute natin sa mind natin dito sa Pilipinas ngayon, magkano ang minimum? 610. O sabihin natin 600 na lang, di ba? 600. So, that is sa 1 month, 18? 1 month? Hindi. 600. 600 times 30, alam mo? O 18,000, di ba? So, 18,000, i-times mo ng 4. 72. So, ito yon. So, binenta si Jesus, o binili si Jesus 72,000. Yun ba yung halaga ni Jesus? Hindi, di ba? Yung halaga na yon, halaga ni Judas. Ito yon. O binayaran siya kasi pinagkanulo eh. Kasi alam ni Judas kung ating gabi, nasan ba si Jesus pag ating gabi? Sinabi ko kanina, Luneta? Wala. Sa Getsemani, di ba? Nato sa Getsemani. Oh, sa halaman na ng Mount of Olives, di ba? Kasi doon, madilim. Siyempre, wala silang kuryente. Kahit na merong bituin, kahit may buwan, dahil sa dahon, hindi pumapasok sa ilalim yung ilaw. So, doon si Jesus, hindi para magtago, kundi para
mag-pray siya doon at saka para wala na lang gulo. Inaantay niya yung talagang perfect timing na itinakda ng Diyos talaga. Hindi siya pwedeng galawin na hindi pinayagan ng Diyos. Tatandaan nyo yun, di ba? So again, hindi halaga ni Jesus yung kundi halaga ni Judas. And then si Judas, siya yung pinaka-worst sinner. Meron kayong maririnig na katuruan na question na ligtas ba si Judas kasi nagsisi daw siya. Natandaan niyo yung ibinabalik niya yung 30 silver, tapos ayaw tanggapin, tapos ibinato niya sa mga pari. So akala nila yung ibang maling katuruan doon na nagsisi naman po si Judas. Hindi po yung pagsisisi. Konsensya yun. Konsensya. Kaya makita nyo, dahil sa konsensya merong nababaliw, tama? Dahil sa konsensya meron talaga yung hindi niya maharap. Konsensya po yun na nilagay ng Diyos sa atin. Kahit anong sama mong tao, meron ka pa ring konsensya. So hindi po yung pagsisisi. And then, hindi talaga ligtas si Judas. Siya yung pinaka-worst sinner. Bakit pinaka-worst? Imagine mo, may 3 taon, nakikita niya yung ginagawang miracle ni Jesus. May 3 taon, naririnig niya yung turo ni Jesus sa kanilang, hindi lang 12, sa mga nakakarinig sa kanya. May 3 taon, nakikita niya yung bulag nakakakita, yung pilay nakakalakad, yung mga may ketong gumagaling. Pero, hindi pa rin siya naniwala. Yun eh. The same ngayon, kahit na 10 taong ka nang wala perfect attendance ka dito, wala kang absent, pero hindi ka naniwala kay Jesus, wala yon. Kasi once na naniwala ka sa Kanya, merong dapat ebidensya. Anong ebidensya yun? Ipapadala ng Panginoon yung down payment niya, yung Holy Spirit, titira dito sa puso mo. Kaya sinasabi ni Jesus, hindi ko tinitingnan yung panlabas mo, ang tinitingnan ko ay ang puso mo. Kaya kung sino man ang merong Holy Spirit, naniwala kay Jesus, isinuko yung buhay. Ito yon. So si Judas, wala. Nandun lang siya. Kaya dito sa kwento natin, hindi mo masisisi si Judas. Bakit ka mo? 3 taon akong nagtiis, naglingkod kay Jesus sa mga kasama ko. Alang, hindi naman ako baliwala. Hindi naman ako papayag na uuwi ako ng luhaan. Wala akong dala. Di ba? So nakaisip siya ng ganong pamamaraan. Kasi kaya naman siya sumali doon. Bakit siya sumali doon? Bakit siya naging tapat sa paglilingkod niya kahit na nangungupit siya? Kasi akala niya, si Jesus, ito yung political king. Natutulong sa kanila para makalaya sila sa mga mahigpit na pamamaraan ng mga Romano. Mga Romano, mga pagano yan eh. Mga labag sa Diyos talaga yan eh. Kaya akala niya gano'n. Nung mapatunayan niya, ay hindi pala political king to, spiritual king. At gusto na niyang kumalas. Kaya lang, bago ako kakalas, at least may dala ko kahit konti. Ito yung nag-good joke din sa kanya para ibenta niya si Jesus. Bakit nga? Kasi sabi ng Bible, malinaw. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. Lahat tayo nagkasala, di ba? Sino yung nagkasala? Taas mo yung kamay. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo nagkasala. Pero naniniwala ka ba na marami sa kasalanan natin, hindi mo naman pinlano yun eh. Tama? Hindi mo gustong gawin yun, kaya kung minsan meron yung pagsisis, bakit ko ginawa yun? Alam ko namang mali yun eh. So yun eh. Kasi nga lang, ang nangyari, pumasok sa'yo si Judas. Kaya may nakita ka ba na magulang na pinangalan sa anak kay Judas? Di ba? Parang hindi naman siguro, parang papangalan mo sa tuwing tatawagin mo, lalo pag galit ka. Pero meron akong kilala. Pinangalan niya sa aso niya, Judas. Pero pangit din, di ba? Pet mong hayop, tatawagin mong Judas. Kasi ito yung ito yung pinasukan, kahit tayo nangyayari to. Kaya lang, kapag nakay Kristo ka, hindi ka exempted, pero meron kang power na labanan to because of the power of Jesus. Kasi kung ikaw lang, hindi mo siya kaya. Bakit? Si Judas,
Lucifer, demonyo, taning, anuman tawag mo dyan, ang Diyos ang naglalang dyan. Kapag nakita mo sa Bible, anak ng Diyos, yung small a, hindi sa capital A, mga angels yun, ang ibig niya sabihin. Ang Diyos kasi naglalang dyan, wala silang kasarian, hindi sila nagmumultiply, pero wala silang kapatawaran. Pero meron silang kapangyarihan. And then yung fallen angel, naging masama siya, isang kasalanan lang, nagkasala siya sa heaven, walang kapatawaran kasalanan niya, tinatapon sila sa hell. At yung iba dito sa earth. Kaya nandito yung mga masasamang angel na. Of course, masamang angel na siya, ginagamit niya yung kapangyarihan niya sa masama. Hindi inalis sa kanya yung kapangyarihan niya. At kapag wala kang Jesus, tandaan mo to kaibigan, kapag wala kang Jesus, hindi mo siya kaya. Meron siyang kapangyarihan, hindi tinanggal sa kanya, at gagamitin niya yon sa masama against sa'yo. Wala kang protection, wala kang Jesus sa buhay mo. Kaya sabi niya, kung sino man ang hindi maniwala kay Jesus ay hahantong sa nangyari kay Judas. Oo. Ito yun. Wala, kasi parang ano lang yun, yung Jesus tsaka devil. Pag hindi ka pumunta rito, nandito ka sa side nito. Ganun lang siya kasimple. And then verse 6, sabayan niyo ako, nakipagkasundo siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataon may pagkanuro si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao kasi magkakaroon ng riot. Kaya ano lang sila, hindi sila makagalaw din. And then panghuli natin, of course, si Satanas. Kaya nangyari yan, nandun si Satanas. Hanggang ngayon, Kristiyano ka. Kung totoong anak ka ng Diyos, nandiyan ang banal na Espiritu sa puso mo. Araw-araw, makakaranas ka ng spiritual battle. Ano yung spiritual battle? Ayaw pumayag ng devil na pupunta ka kay Jesus. Hihilayin ka niya. Alam ko na-experience yan eh. Nagpaplano ka palang magsimba, ang dami nangyayari. Gawa niya yon. Ang gusto lang niya, huwag ka magsimba. Di ba? Kahit ngayon, di ba? Gusto mo makinig. Alam ng Diyos yun. Kaya ka nga nandito eh, gusto mo makinig, di ba? Pero ano ginagawa ng devil, di ba? Oo, di ba? Nararamdaman mo kahit naka-aircon ka, iba yung hangin eh. Pinapaypayan ka, sleep, my darling baby. Sabi yan, di ba? Tapos makita mamaya, tulog ka na, di ba? Di ba nakikita ko kayo? Minsan nawa, wala makang magawa eh. So simula alam mo, beautiful, beautiful eyes, ganun. Parang beautiful eyes. Tapos mamaya nakaganon na yan, di ba? Siyempre, pag masarap ang tulog mo, parang ako, natural po yon. Huwag kang mag-guilty. Huwag kang mag-guilty kasi meron talagang demonyo. Pag lumalapit ka sa Diyos, hindi yan papayag. Kaya ang gagawin mo doon, gagawa ka ng pamamaraan. Kahit sino hindi mo masisis. Natural po, kahit ako, nararanasan ko po yon. Nagbabasa, nagpipray. Kuminsan nagpipray ako. Kapag kuminsan may umabot tayo ng pagmaraming-marami, di ba? Umabot ng 150 na sobra, na yon, parang hindi lang standing eh, parang sobra na yung capacity natin. Ang capacity natin was 120. Ito talaga yung pinagpipray ko parati. Pag pinagpipray ko yung maraming yon, gumaganon talaga ako. Kasi na yan, pinagpipray ko yon kapag nag-post ako, di ba pinopost ko sa ECF yon. Pero ako, magpipray pa ako doon, pag malapit na ako matulog, siguro mga 8:30. 8:30 kasi ang bedtime ko is 9. 9 p.m. ang bedtime ko. Tapos, yun talaga kung minsan, hindi pa naman, pero alam mo yung nagpipray ka, tapos nakatulog ka na. Tapos hindi ka nakapag, amen. E di paggising mo, amen ka na lang. Naintindihan ng Diyos yun, kaya lang, gagawa ka pa rin ng paraan, huwag namang parating ganon. Huwag mo namang abusuhin yung kabutihan ng Panginoon. So, Satanas, expect mo yan. Paggising mo, may plano na ang Satanas dyan. Kaya yung Lord's Prayer, di ba? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give me today my daily bread and forgive me my sins as I forgive those who sin against me. Lead me not
into temptation, but deliver me from the evil one. That is Satan. So everyday kailangan mong i-recite yung paggising mo po. Iligtas mo po ako sa gagawin ni Satanas ngayong araw na to. So it's good to kahit na-recite mo yung Lord's Prayer paggising mo, parang protected ka. Kasi nandun yung deliver me from the evil one. Ang evil one yung sa Satanas po yun. Kaya ipag-pray mo na sa umaga pa. Ayaw ni Satanas na mamatay ba si Jesus? Di ba galit siya kay Jesus? So, ang question doon, ayaw ba niyang mamatay si Jesus? Siyempre, galit ka. Pag galit ka, anong gusto mo? Yeah? Pag galit ka sa isang tao, anong gusto mo? Sana tamaan ng kidlat, sana matisod sa hump. Di ba? Di ba? Yung natural, gusto mo mamatay. Pero ang siste dito, gusto niyang mamatay si Jesus. Ito, pakinggan ninyo. Gusto niyang mamatay si Jesus, pero hindi niya gustong mamatay si Jesus para bayaran ang kasalanan natin. So mali daw. Yun ang gusto niya pumunta tayo sa lahat sa impyerno, di masaya siya kasi marami, nandun tayo, di ba? Imagine mo, kasama niya tayo sa lahat sa impyerno, di ba? Yun ang gusto niya. Ayaw mamatay si Jesus para bayaran ang kasalanan natin. Ito yung gusto niyang hadlagan. Matthew 16:21b. Sabayan niyo ako. Sabi ni Jesus, si Jesus nagsasalita, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Alam ba ni Satanas yan? Alam niya. Remember, nung tinetempt si Jesus, kinukot pa nga niya yung mga Bible verses. Alam niya ang buong Bible. Alam niya ang plano ng Diyos. Bakit? Resident siya ng langit eh. Bago siya naging fallen angel, kasama ng Diyos dun sa langit. For eternity from the beginning, ang Diyos ang lumikha sa kanya. Kaya alam niya ang plano ng Diyos. Kaya gusto niya hindi matuloy yun. Kasi sabi niya, kung ako demonyo, pag tiningnan niya ako, di ba? Ikaw din naman may pagkademonyo, di ba? Tama naman siya doon, di ba? Kaya gusto niya, sama tayo sa hell. Walang iwanan. Yun ang gusto ng devil. Kaya ayaw niyang mamatay si Jesus sa pamamagitan ng pagbabayad ng kasalanan natin. Si Pedro, di ba, alam mo si Pedro, akala mo kuminsan bastos, akala ko minsan walang galang kay Jesus, pero hindi po. Ganun lang magsalita si Peter kay Jesus, very close siya kay Jesus. Di ba pag close kay ganun na lang, minsan tinatawag mo siyang payatot, parang ganun, kasi close ka. Pero subukan mong tawagan ng payatot yung hindi ka close. kung anong kahinatnan mo. Yung gano'n, very close lang sa kay Jesus, pero hindi ibig sabihin, hindi niya nirerespeto ang Panginoon. Remember, merong occasion, sabi niya, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, pinagsabihan si Jesus, huwag nawang itulot ng Diyos, kailan may hindi yan mangyayari. Parang ibig sabihin, over my dead body. Ganun ka-confident si Peter eh. Kasi close siya kay Jesus, mahal niya si Jesus. Na sabi niya, over my dead body. Na hindi pwede mangyari, sana hindi man mangyari yan, sabi ni Pedro. Kasi sinabi nga ni Jesus, ako ay papatayin. So ayaw niyang tanggapin yon kasi hindi niya naintindihan. Ano sabi ni Jesus? Ano sagot ni Jesus sa kanya? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas at iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Kasi sa oras na yon, kahit very close, holy si Peter, alagad na Jesus si Peter, masunurin. Pero at that time, sinasaniban siya ng espiritu ng demonyo. So, hindi garantiya na ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng pakialaman ng demonyo, pakikialaman ka pa rin. Kaya lang, ang kagandahan, hindi mangyayari yung gusto ni Satanas kung hindi papayagan ng Panginoon. So, yun ang pangahawakan mo na hindi siya mananalo. Ngayon, pag pinayagan ng Diyos yun, maraming dahilan, baka dinidisiplina ka, kinukuha ng Diyos yung attention mo. Pero huwag kang mag-alala kasi nangyari mang masama sa iyo, gawa ng demonyo yon, pinayagan kasi ng Diyos yun. Si Satanas ay demonyo niyang Diyos. Pinagalitan ako ng kaibigan ko rito, Pastor, sama naman ng statement mo, si Satanas ay demonyo. Ang ibig ko sabihin dito, si Satanas ay demonyo ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ang naglalang sa kanya, ang Diyos pa rin ang kumokontrol sa kanya,
Ang Diyos pa rin ang nagpapayag, nagbibigay ng karapatan para gawin yung masamang gawa ng Satanas. So, over, under pa rin siya ng Panginoon. Kaya nasasabi ko, si Satanas ay demonyo ng Diyos. Hawak siya ng Diyos. So, huwag kang matakot sa demonyo. Wala siyang magagawa kapag hindi pinahintulutan. And then, saka na yan, wala tayong oras. And then, Job 1:6, sabi niya, dumating araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Di ba? Too short lang yon. Anong ginawa sabi ng Diyos kay Satanas, di ba? Sabi, nandun si Satanas eh. Nandun ang mga angels. Nakita niyo yan? Mga anak ng Diyos. Nakita niyo yung A? It's not capital. So, sino sinasabi? Angels. Mga angels po yan. Mga anak ng Diyos, mga angels kasama si Satanas. So, ibig sabihin, malamang mga fallen angels yan, yung mga itinapon sa langit, nandito sila sa earth. Di ba sabi ng Diyos kay Taning, kay Satanas? Oh, Taning, anong pinagkakabalan mo ngayon? Sabi ng Diyos, di ba, doon sa kwento niyan. Wala, pag-alagala lang, sabi niya, kasi sabi ng Bible, naghahanap siya ng malalapa niya, matutukso niya para magkasala. O sabi ng Diyos, nakita mo ba yung anak ko si Job? Oo, sabi niya, matuwid yun. Ano yun, masunurin, banal, mabuting tao. Ano sabi ng Satanas? Sumusunod lang sa iyo yun kasi pinagpala mo. Subukan mong alisin mo lahat ng pagpapala. Kasi mayaman si Job, di ba? Marami siyang mga kawan, marami siyang mga anak. Parati araw-araw nagpaparty yung mga anak niya, sabi ng Bible. Pag inalis mo yan, sabi ng demonyo, Satanas kay God, tingnan mo kung di ka susumpayin yan. O sige, sabi ng Diyos kay Satanas, gawin mo ang gusto mong gawin, pero yung buhay niya, hindi mo pwedeng galawin. So, yung ibig sabihin dito, yung gusto ng Diyos ang pwedeng mangyari lang. Walang pwedeng gagawin si Satanas na hindi pinapayagan ng Diyos. So, ano ginawa ni Satanas? Pinatay lahat ng mga hayop niya, lahat ng ari-ari niya, kayamanan niya, yung mga nagpa-party, yung mga anak niya, nangamatay lahat, walang natira. And then nagkasakit pa siya, nakakadiring sakit na, alam mo yung nagnanana na Makati, ginaganon pa niya. Kaya sabi ng asawa niya, bakit hindi mo na lang isumpa ang Diyos mo yan para mamatay ka na, matapos na yung paghihirap mo. So ang gusto ko lang sabihin dito, nagawa ni Satanas yung ginawang yon kay Job dahil pinahintulutan siya ng Diyos. So itong tatandaan mo, ang Diyos, siya makapangyarihan sa lahat, si Satanas, ang demonyo na nagtutukso sa atin araw-araw, ano lang yang Diyos yan, control ng Diyos yan. So binigyan ka rin ng karapatan na pwede kang mag-say no sa Satanas. Tutuksoin ka niya, pero kaya mong hindi magpasakop doon sa tukso niya. Nasaan ako sa kwentong ito? Ito sana yung titignan mo. Of course, lahat tayo para may pagkasatanas, pero unti-unti tayong binabago ng Diyos. At ngayong Sunday na to, yung respeto ang inintay ng Diyos. So in-expect ko kayo mga magulang, kayo din, mukhang ito yung gustong itaas tayo ng Panginoon. So respeto na turuan yung magbihis yung mga anak pagpupunta ka ng simbahan. Yung, di ba meron kasabihan na Sunday dress, na yung maayos, decente, kasi aharap ka sa Diyos eh. Aharap ka sa Diyos. So as much possible, yung decente na damit, parang ganun. Tapos kapag nag-praise and worship, i-continue yung mga anak nyo, turuan nyo silang, mamaya ka na maglaro. Mamaya naman pwede sila maglaro doon kahit mag-ingay sila doon, pwede doon. So itong respeto ibibigay natin sa Panginoon. Saan sa kwentong ito, maging permis sa puso mo na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Yung mga pangarap mong yan, mga gusto mong yan, alam ng Diyos yon. Yung kalagayan mo, alam ng Diyos. Kaya lang, minsan, inaantay niya na lumapit ka sa Kanya. Maring pinagpipray ka namin every night. Ang question doon, nagpipray ka ba? Kapag tinignan niya yung ECF group, nandun yung mga pangalan na pinagpipray. Kung minsan, ang nakakalungkot, pinagpipray ka, kung minsan mga 30, 40 people pa, kung minsan nagpipray doon. At meron pa sa ibang bansa na nagpipray doon. Ang question doon, ikaw ba nagpipray? So ito yun eh. Ito yung be part, mag-involve ka sa Panginoon.
And then mga kasangkot sa paghahanda ng pagbabayad ni Jesus sa mga kasalanan natin, ito yung Diyos, maging matatag ang paniniwala mo sa Kanya, mga religious leaders nandun, pero lahat ito kalaban ni Jesus. At sana wala isa sa atin na hanggang ngayon kumakalaban pa kay Jesus. Ano yung kumakalaban? Kung minsan simpleng ano lang simpleng sa halip na tumulong ka, puro pintas ka, yung ganon, yung kumakalabang ka sa akin o sa ibang tao rito na naglilingkod dito, actually hindi sila ang pinipintasan mo o hindi sila yung kinakalabanan mo. Ang pinipintasan mo ay ang Diyos. So katulad nito, sana nasan ka sa kwento, nandun ka sa kampo ng Diyos at wala ka dito sa mga tatlong yan na kinamumuhian ng ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Isang pagkakataon po na nakita na naman po namin ang kabutihan mo po sa amin. Kaya itong salita mo po, O Diyos, ay hindi lang po matandaan, hindi lang po maintindihan, hindi lang po kadagdag kaalaman, kundi maging gabay po namin sa araw-araw na buhay po namin. Kaya itong salita mo po ay idikit mo po sa aming mga puso't isipan para hindi po magaw ng kaaway. At salamat po sa pagkakataon na makapag-observe po kami ng communion. Ang sabi mo nga po, O Diyos, ay ang bilin mo, ang utos mo, alalahanin namin parati kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Bilang pagsunod po namin, O Diyos, kada linggo, habang inuutos mo sa amin to, magko-communion po kami. At pagkakataon din po, O Diyos, sa pag-communion namin, binibigyan mo po kami ng pagkakataon na makahingi ng tawad doon sa mga kasalanan po namin na hindi po namin nahingi ng tawad sa iyo. Kaya abutin mo po ang bawat isa po sa amin. Ikaw po yung maparangalan po namin sa lahat ng gagawin po namin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong upo. Kailang dalawa? Pagpatuhan ko na. Dalawa na. Hindi lang magandang alalahanin kung paano binayaran ni Jesus kasalanan natin, kundi pagkakataon para ikumpisal, hihingi ng tawad yung mga nagawa nating kasalanan sa Diyos. Meron siyang warning. Now, when we take the communion, we have to take it in a worthy manner. Kapag hindi natin pinahalagahan sa tamang pamamaraan, meron siyang sumpa. Ang sabi niya, yung iba nagkasakit at yung iba namatay na. So, kung under discipline ka ng church, you're not supposed to take communion. Kung di ka naniniwala na binayaran ni Jesus ang kasalanan mo, mas maganda wag kang mag-communion. Kasi nagko-communion para alalahanin kung paano binayaran ni Jesus ang iyong kasalanan. So wag niyo siyang gawing biro kasi meron siyang warning.
Sa paghawak nyo ng element, take time to pray, lalo na yung confession ng mga kasalanan. Sabi ni God, if you confess your sin, ikaw ay patatawarin at lilinisin ka sa anumang karumihan. And then, alalahanin mo, paano binayaran ni Jesus ang iyong mga kasalanan. Meron na kayo pag wala, pwede yung, para yung makita kayo ng answer. Lahat meron na. Pwede niyo pong itaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, ikaw po yung umako o tumanggap sa lahat ng kaparusahan bilang kabayaran